Sa mga nakalipas na dekada, lalo na noong dekada 90, ang mga sari-sari store ay naging saksi sa kasikatan ng mga candy na hindi na lamang nagbigay tamis sa ating araw kundi naging simbolo rin ng abot kayang pamumuhay kung saan ang barya-baryang sukli ay sapat na para sa isang malaking ngiti. Ang Bazooka Bubblegum ay isang Amerikanong tatak ng gum na naging paborito ng mga kabataang Pilipino dahil sa hugis parihaba nitong anyo na kulay rosas at may katangi-tanging bango. Ang pangunahing atraksyon ng kending ito, bukod sa pagiging mura na nagkakahalaga lamang ng barya noong dekada 90, ay ang kasama nitong maliit na comic sa loob ng wrapper na nagtatampok sa karakter na si Bazooka Joe. Ang mga bata noon ay nag-iipon ng mga comics na ito upang basahin ang mga nakasulat na biro at kapalaran. Sa kasalukuyan, bihira na itong makita sa mga regular na sari-sari store sa Pilipinas, ngunit maaari pa rin itong mahanap sa pamamagitan ng mga specialty shop na nag-aangkat ng mga imported na produkto o sa mga online e-commerce platform. Ang Stork Menthol Candy ay isa sa mga pinakakilalang menthol candy sa Pilipinas na nagbigay ng malamig na pakiramdam sa lalamunan ng mga Pilipino noong dekada 80 at 90. Kilala ito sa kulay berdeng wrapper nito na may drawing ng isang matandang lalaki, isang nakatampok na visual anchor para sa mga mamimili noon. Ang kending ito ay naging paboritong bilihin sa mga bus, terminal at sari-sari store dahil sa kakayahan nitong magpalamig ng hininga sa napakamurang halaga na mas mababa sa piso kada piraso. Sa kasalukuyan, ang original na Stork Menthol Candy ay tuloy nang itinigil ang produksyon o discontinued na sa merkado. Ang Texas Bubblegum ay isang tanyag na lokal na chewing gum noong dekada 90 na pumatok sa mga paaralan dahil sa laki nito at abot kayang presyo na karaniwang nagkakahalaga lamang ng 25 sentimo kada piraso. Ito'y may hugis na parisukat o parihaba at madalas na may kasamang lalakas na artipisyal na lasa ng prutas tulad ng strawberry o saging na madaling mawala pagkatapos ng ilang minutong pagnguya. Ang pangunahing saya sa kending ito ay ang kakayahan nitong makagawa ng malaking lobo kapag hinipan ng mga bata. Sa kasalukuyan, ang Texas Bubblegum ay wala na sa mga pangunahing merkado at itinuturing na isang natapos na produkto. Kaya naman hindi na ito makikita sa mga regular na tindahan ngayon. Ang Philips Caramel Candy ay ginawa sa Philips Sweets Manufacturing Corporation Incorporated o FSMAN na nagsimula pa noong taong 1949 at naging isang malaking bahagi ng kabataang Pilipino mula dekada 60 hanggang 90. Ito ay isang siksik, malagkit at napakatamis na caramel candy na nakabalot sa isang simpleng pabalat na may disenyong kulay brown. Kilala ang candy ito sa pagiging napakatigas nguyain ng madalas dumidikit sa ngipin ng mga bata na nagiging paksa ng mga biro noon. Sa kasalukuyan, ang Philips Caramel Candy ay aktibo pa rin ginagawa at maaari mo itong mabili sa mga bultuhang pakete sa Lazada Philippines o Shopee Philippines sa murang halaga pa rin. Ang Delimon Candy ay isang maliit at iba't ibang kulay na candy na tumatak sa alaala ng mga Pilipino, partikular na sa mga rehiyon tulad ng Bicol at iba pang probinsya. Ito ay may katangi-tanging matamis at banayad na lasa ng lemon o ibang mga prutas na may pulbura o powdery texture na mabilis matunaw sa loob ng bibig kapag kinain. Noong dekada 90, madalas itong ibigay bilang sukli sa mga sari-sari store dahil sa napakababang halaga nito na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo kada piraso. Sa kasalukuyang panahon, bagaman bihira na ito sa mga modernong supermarket, ang Delimon ay matatagpuan pa rin sa mga lokal na palengke sa probinsya at may mga nagbebenta rin ito sa mga online platform. Ang Viva Caramel Candy ay isa pang tanyag na locally manufactured na candy sa Pilipinas na sumikat noong dekada 80 at 90. Katulad ng ibang tradisyonal na caramel, ito ay may chewy na tekstura at may lasang gatas at asukal na natutunaw ng dahan-dahan habang kinakain, na nakabalot sa isang simpleng wrapper na may tatak ng pangalan nito. Napakamura ng candy ito noon kung saan ang isang piso ay nakakabili na ng 3 hanggang 4 na piraso sa pinakamalapit na tindahan sa tapat ng paaralan. Sa kasalukuyan, ang orihinal na tatak ng Viva ay mahirap na o tuloy nang hindi na matatagpuan sa merkado dahil sa pagdami ng mga bagong tatak ng candy. Ang chiclets ay isang tanyag na tatak ng candy-coated chewing gum na nakilala sa buong mundo at naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino noong dekada 90. Ang candy ito ay may hugis parisukat, kulay rosas o pula at may matigas na panlabas na balat na gawa sa asukal na nagbibigay ng kakaibang renyo o lutong bago marating ang malambot na gum sa loob. Ang tatak na chiclets ay opisyal nang itinigil ng kumpanyang Mondelez sa ilang bahagi ng mundo, ngunit ang konsepto nito ay buhay pa rin sa pamamagitan ng ibang katulad na produkto. Ang cherry ball gum ay mga bilog na chewing gum na kulay pula na paboritong bilhin ng mga batang Pilipino noong dekada 90 dahil sa matamis na lasa ng cherry at sa tindi ng kulay nito. Ang candy ito ay kilala sa pag-iwan ng pulang kulay sa dila at labi na naging isang anyo ng laro para sa marami. Nagkakahalaga lamang ito ng 25 sentimo kada piraso noon, kaya naman napakadaling makabili ng marami gamit ang maliit na baon.
Sa kasalukuyan, ang mga orihinal na cherry ball gum ay bihira nang makita sa mga sari-sari store, ngunit may mga katulad pa ring bilog na gum na ibinebenta sa mga wholesale markets. Ang Monami Candy ay pinakilala ng Columbia International Food Products Incorporated na itinatag noong 1937. Bagaman mas sumikat ito noong unang bahagi ng dekada 2000, ang ugat at produksyon nito ay nagsimula sa pagtatapos ng dekada 90 bilang isang abot-kayang candy na baon ng mga estudyante. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Pranses na Mon Ami na ang ibig sabihin ay aking kaibigan, at kilala ito sa mga krimi na lasa tulad ng strawberry and cream at butter caramel. Ang candy ito ay nagkakahalaga lamang ng barya kada piraso noong araw. Ang Peter's Butter Bowl ay isang klasikong hard candy na paborito ng mga Pilipino mula pa noong taong 1967. Ang candy ito ay may natatanging lasa ng butterscotch na may kaunting alat, na hugis bilog at may kulay kahel o dilaw na itsura. Noong dekada 90, ito ay naging pangunahing candy sa mga sari-sari store na binibili ng mga bata pagkatapos maglaro ng mga larong kalyeng tulad ng patintero. Ang presyo nito noon ay napakamura, madalas na 25 hanggang 50 sentimo lamang kada piraso. Sa kasalukuyan, ang Peter's Butter Bowl ay ginagawa pa rin sa ilalim ng PPC Resource Group Incorporated at malawak na ibinebenta sa mga grocery store ngayon. Ang Beleco ay isang tradisyonal na kending Pilipino na nagmula sa Bulacan na gawa sa harina, asukal o tubo, at madalas na may kasamang linga o sesame seeds sa ibabaw nito. Ito ay may mahaba at parihabang hugis, maitim o kayumangging kulay at may makunat o chewy na tekstura na nangangailangan ng kaunting lakas ng pagnguya. Noong dekada 90, ito ay binebenta sa maliit na plastik na balot sa napakababang halaga sa mga gilid ng kalsada o sa mga terminal ng bus. Sa kasalukuyan, ang Beleco ay tinuturing pa rin isang tradisyonal na pasalubong at maaari pa rin itong mabili sa mga nagtitinda ng katutubong kakanin sa Bulacan at karating lalawigan. Ang Lips Candy ay isang sikat na hard candy noong dekada 90 na kilala sa tagline nito na nakakapagpapula ng kulay sa dila ng mga bata. Ito ay may lasang prutas tulad ng strawberry at kilala rin sa hugis itong tila labi. Ang candy ito ay paboritong bilhin sa mga sari-sari store dahil sa mababang presyo nito na nagkakahalaga lamang ng mas mababa pa sa ₱1 kada piraso noon. Sa kasalukuyang panahon, ang Lips Candy maaari pa rin mahanap sa ilang mga supermarket at online stores sa Pilipinas. Ang Nougat Candy ay sumikat noong dekada 90 sa Pilipinas. Ang kending ito ay gawa sa asukal o pulot, binating puti ng itlog at may kasamang tinadtad na mani na nagbibigay ng chewy at medyo malagkit na tekstura habang kinakain. Ito ay naging paboritong panghimagas ng mga bata dahil sa balanseng tamis at gaspang ng mani na mabibili sa napakababang halaga kada piraso sa mga lokal na tindahan noon. Ang Tootsie Roll ay isang kilalang Amerikanong tatak ng candy na naging bahagi ng kulturang Pilipino noong dekada 90 bilang isang imported ngunit abot-kayang treat. Ito ay isang chewy na candy na may kasang tsokolate na may kakaibang katangian dahil hindi mabilis matunaw kahit sa mainit na panahon, kaya madali itong ibenta sa mga lokal na sari-sari store. Nakabalot ito sa isang tradisyonal na papel na may guhit na kulay kayumanggi at nagkakahalaga lamang ng barya noong araw. Sa kasalukuyan, ang Tootsie Roll ay patuloy pa rin ginagawa sa Amerika at malawak ang mabibili sa mga supermarket at imported section sa Pilipinas ngayon. Ang Nips Candy isang pamosong tatak na candy-coated chocolate na ginawa ng Universal Robina Corporation sa ilalim ng kilalang brand na Jack and Jill. Ang produktong ito ay naging paborito ng mga bata noong dekada 90 dahil sa makulay nitong panlabas na balat na gawa sa matigas na asukal na nagtatago ng gatas ng tsokolate sa loob na pinalaganap pa ng kanilang mga sumasayaw na patalastas sa telebisyon. Ang maliit na pakete nito noon ay nagkakahalaga lamang na mas mababa pa sa piso, kaya naman abot kaya ito para sa mga merienda ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang Nips ay patuloy na ginagawa at mabibili sa mga sari-sari store, grocery at supermarket sa buong mundo. Ang Ricoa Flat Tops ay isang klasiko milk chocolate candy na nalikha ng Ricoa sa ilalim ng Commonwealth Foods Incorporated o ComFoods na siyang unang lokal na tagagawa ng tsokolate sa Pilipinas mula pa noong 1956. Noong dekada 90, ito ay naging paboritong regalo o baon dahil sa abot kayang presyo nito kung saan ang ₱1 ay may katumbas na ilang piraso. Sa kasalukuyan, ang flat tops ay patuloy pa rin ginagawa sa kanilang pabrika sa Mandaluyong at malawakang ibinebenta sa mga grocery store sa buong bansa. Ang Judge Chewing Gum ay isang napakatanyag na tatak ng bubble gum sa Pilipinas na inilunsad at ginawa ng kumpanyang Rebisco upang magbigay ng abot kayang pampasariwa ng hininga para sa mga Pilipino. Noong dekada 90, kilala ito sa kanyang parisukat o hugis ladrilyo o bricks at sa mga tanyag nitong lasang tulad ng spearmint na nagbibigay ng malamig na menthol sa lalamunan habang nilalaro sa loob ng bibig. Ang presyo nito noon ay napakababa na madalas ding gamitin bilang panukli sa mga tindahan kapag kulang ang barya ng tindera.
Ang frutos ay isang kilalang tatak ng soft, chewy candy sa Pilipinas na naging bahagi ng araw-araw na merienda ng mga batang Pilipino noong dekada 90 dahil sa malalakas at makatas nitong lasa ng prutas. Ang candy ito ay hugis parihaba na may malambot na tekstura na madaling nguyain at may mga tanyag na variant tulad ng sampalok, ubas at orange. Napakamura nito noon kung saan ang ₱1 ay sapat na upang makabili ng 3 hanggang 4 na piraso para ibahagi sa mga kalaro sa labas ng bahay. Sa kasalukuyan, bagaman nagkaroon ng mga pagbabago sa distributor at pagmamayari ng tatak sa paglipas ng panahon, ang frutos ay patuloy pa ring matatagpuan sa merkado sa mga supermarket at wholesale stores. Tuloy ng mga kending ito ay hindi lamang simpleng pagkain na naghatid ng tamis sa ating dila, kundi mga piping saksi sa isang makulay at masayang yugto ng ating kasaysayan. Ang bawat balot ng candy na binuksan noon ay naglalaman ng mga alaala ng pagkakaibigan, simpleng pamumuhay at kawalan ng muwang na nakaisarap balikan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng modernong panahon ngayon. Samantala, kung sa iyong palagay ay mayroon pa akong mga mahalagang candy o tanyag na meriendang pambata noong dekada 90 na nakaligtaang isama sa listahang ito, maaari mo itong ihayag upang ating masuri sa susunod na pagkakataon. I-comment mo na lamang ang mga ito sa comment section sa ibaba. Salamat po!